Hello guys, magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. At para sa ating food for the soul, basahin natin Proverbs 18 verse 24. Some friendships do not last, but some friends are more loyal than brothers. No one likes me. Simulan natin ang ating devotion sa isang kwento. May isang kabataang babae na laging sad, lagi siyang malungkot, lagi siyang depressed. Tuwing may gawain, she would just stand in the corner of the room. Mula simula ng gawain hanggang sa matapos. Isang gabi, ang kabataang babaeng ito ay lumapit sa pastor at kanyang sinabi, "Pastor, nobody in this youth group like me. They are not very friendly." Medyo masakit yung sa kanyang sinabi, no? Sa kanyang pakiramdam, sa kanyang pagtingin, walang may gusto sa kanya doon sa group ng mga kabataan. At para sa kanya, ang mga ito ay hindi pala kaibigan. Kung titingnan natin, ito ay malungkot. No? At that time ay nagawang i-open ng kabataang ito ang kanyang sarili at maaaring ilan sa inyo ay nakaka-relate o maaaring naka-experience na ng ganitong situation. Hindi man sa church, maaaring sa school, sa isang organization, sa ibang youth group, o sa ibang situation. This lady had absolutely never made an attempt to talk to anyone. Imagine yun, no? Wala siyang kinausap. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang nararamdaman natin ito na no one likes us, no one likes me, no one likes you. But the word from Proverbs 18 verse 24 says, "A man who was friends must himself be friendly." No, ito yung thought na ipinapaalala sa atin, hindi sapat na may kaibigan tayo, kundi maging kaibigan din tayo sa iba. Nakita niyo yun, mga kabataan, tayo ay hindi na sasapat na tayo ay maraming kaibigan. Higit naman na tayo ay maging friendly din sa iba. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng ibang tao, especially your fellow young people, na maaaring sa oras na ito ay dumadaan din sa depression, sa kalungkutan or anxiety. Kaya mga kabataan at ang bawat isa sa atin, be friendly and approach them. The good news is that Jesus is there for you. Kung ikaw ay kabataan na katulad ng kwento ng kabataang babae sa kwento, the good news for you is Jesus is there for you. Jesus is a best friend to everyone. Jesus is your best friend. Young people, put a smile. Put a smile on your face because Jesus loves you. Jesus cares for you. Jesus is there for you. Kayo bilang mga kabataan, take time. Take time to introduce yourself to others and surely friends will follow and you become a blessing to everyone. Diba? So, may mga pagkakaibigang hindi nagtatagal. Subalit may mga kaibigan na higit pa man sa magkapatid, higit pa sa mag-best friend. At maaaring ikaw sa oras na ito ay maging pagpapala sa iba. Ikaw ay isang kabataan na maaari, no? Maaari at posibleng maging blessing sa mga taong nakakasalamuha mo. At gayon din naman, be thankful to those people na nagiging pagpapala sa iyong buhay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, bawat isa sa amin ay may itinuturing na mga kaibigan.
Maaring ang bawat isa sa amin may kinabibilangang mga barkada, care group. Subalit, Panginoon, hindi rin namin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya't dalangin po namin na gamitin mong pagpapala ang bawat isa sa amin, gamitin mong pagpapala ang bawat isang kabataan sa sino mang kanilang nakakausap, nakakasalamuha, nakakakwentuhan, sa kanilang groupmates, workmates, classmates, kahit sino. At ang buhay namin ay maging kagalakan sa iba. Pagpalain niyo po ang buhay ng mga kabataan, pagpalain ng kanilang career, pagpalain ng kanilang pag-aaral, pagpalain ng kanilang ministry, pagpalain ng kanilang mga hangarin, and may the prayer of their hearts be granted in your name for your glory. Thank you for the life of the young people, for all the talents, for all the things they have done, for all the things they are going through. Be with them. Samahan niyo po nawa ang mga kabataang ito at nawa mapalakas ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako, ang pananampalataya ng mga kabataang ito. Puspusin sila ng iyong pag-ibig, puspusin sila ng iyong banal na espiritu. Marami pong salamat o Diyos. Abutin niyo po ang mga kabataan saan man sila naroroon. Abutin ang mga kabataan, yakapin sila ng mga nakakaranas ng kalungkutan, kabigatan, problema, pagdadalamhati at madama nila ang yakap at dakilang pag-ibig mo, Diyos. At sa mga kabataan nangangailangan financially, nangangailangan ng anumang kagalingan, o Diyos, hinihiling po namin ang katugunan mula sa inyong pagpapala, sa inyong kapangyarihan. At lahat ng pagpapasalamat ng mga kabataang ito ay tinataas namin sa iyo at ibinabalik ang papuri sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. At ito ang aming panalangin, ito ang aming pagsamo at pagtitiwala sa iyo, Diyos, sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Yung people, nawa ay naging pagpapala sa inyo ang ating devotion ngayon. At sama-sama tayo tuwing Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan.